kapatid. Amen? Praise God. Salamat sa pagkakataon ng mga pagturo ang salita ng Panginoon. Praise God. Sino may mga problema mga kapatid? Alam kayo. Praise God. Huwag kayong magulat sa akin basta lawin sa inyo. Mahalin niyo ang problema niyo. Amen? Alam niyo, isa sa pinakamagandang ginawa ng Panginoon, kahit na-encounter niya ang problema sa pamamagitan ni Judas, mga kapatid, minahal niya pa rin si Judas. Amen? Problema yun mga kapatid, yung traidorin siya pero minahal niya. Amen? Minsan mga kapatid, ginagamit ang problema para mapulpil yung kalooban ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Praise God. Yung mga problema, ginagamit lang yan para dalhin tayo mga kapatid sa pinakakalooban ng Panginoon. Amen? Praise God. Sabi ng iba mga kapatid, ang pag-ibig daw ay parang paminta. Amen? Gusto mong makuha ng buo, pero dinurog na ng iba. Praise God. Isa pa mga kapatid, ang pag-ibig daw ay parang pagsakay ng jeep. Minsan, hindi nasisikilan. Diba? Praise God. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, ay kahit di pa tayo nagmahal, ay minahal na tayo mga kapatid. Amen? Praise God. Parang pagod na kayo nakatayo, ha? Praise God. Actually, mga kapatid, gawain ito ng mga tatay. Pagka ito na yung sign na magtatay na tayo. Praise God. Sa mapagpalang umaga sa lahat ng mga nanonood, sa mga elders, sa ating pastor, at sa mga nagluto dun sa likod, mga kapatid, napakasipag nila. Patuloy natin ipag-pray ang church, mga kapatid, na someday magkaroon tayo ng airport, mga kapatid, na pwedeng landingan ng airplane ni pastor someday, mga kapatid. Amen? Praise God. Ang ating pong pag-aaralan ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa dispensational truth, mga kapatid. Amen. Ayan po ang givers. Hindi na po natin, kayo po kung gusto nyo basahin, mga kapatid. Amen. Praise God. Pwede bang iligin si Brother Weven na mag-pray mga kapatid. Amen. Yes, thank you Lord for your love, for your mercy, for saving us, for redeeming us, Panginoon. Lord, kami ay naririto handang aming mga puso pakinggan ang iyong mga salita at mga pangaral sa amin upang sa aming ikatututo o Diyos. Panginoon, gamitin niyo po ang iyong lingkod na si Brother Joel, Lord God. Give him the anointing in his mouth, in his tongue, in his head, Lord God, all over him, his body, Panginoon. Anoint him with the power of your Holy Spirit that he be able to deliver, Lord God, thy message to your people. That kami, Panginoon, ay mapakain o Diyos ng masustansyang pagkain. Ang pagkain, Lord God, hallelujah, ng aming Espiritu. Panginoon, naniniwala kami ng iyong pagkilos, Lord God, ay naririto, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat. To you all the glory. We bless your name. We give you all the praises. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Praise God. Sinong may idea mga kapatid kapag sinabing, ay, opo ka na pala kayo mga kapatid, amen? Praise God, kaya pala ang sama ng tingin mo sa akin. Sinong may idea mga kapatid pag sinabing dispensational truth mga kapatid? Amen. Sunday school lang ito, hindi ako mag-preach. Praise God. Wala mga kapatid, amen? Praise God. Mamaya meron akong matanong. Ang dispensation ay isang yugto ng panahon next time. Kung saan ang Diyos ay nakikitungo sa isang partikular na paraan sa tao tungkol sa kasalanan at responsibilidad ng tao, mga kapatid. Amen? At kung hindi maintindihan ng isang tao ang mga dispensation, mga kapatid, or dispensasyon, ay hindi niya maunawaan ang Biblia at ang plano ng Diyos sa kaligtasan sa kanyang buhay. Bakit? Sa bawat dispensation, mga kapatid, ay merong binigay ang Panginoon na ito ang gawin mo para maligtas ka. Amen? Mamaya itatakin natin yan, mga kapatid. Kapag hindi niya maintindihan ng dispensation, ang Biblia ay parang kalituhan lang sa kanya, mga kapatid. Ang sabi niya parang book of confusion lang sa kanya, mga kapatid. Praise God. Ang salitang dispensation ang salitang dispensation ay merong kahulugang administration, mga kapatid. Amen?
Sa panahon ni Duterte, meron siyang ibang, sa administrasyon niya mga kapatid, ay meron siyang mga batas na kapag sinuway mo ang batas na yon, ay maaari kang mamatay. Pag magdroga ka, patay ka sa panahon yun mga kapatid. Amen? Praise God. Sa Tagalog mga kapatid, ang administrasyon ay, ano yun? Administrasyon. Pangangasiwa mga kapatid. Amen? Meron akong tanong. Sino ang may idea sa dispensation mga kapatid? Session. Sinabi ko na kanina, administrasyon. Sino ang nakakaalam kung anong dispensation na tayo ngayon mga kapatid? Nasa grace dispensation. Holy Spirit. Any idea or Holy Spirit dispensation or church dispensation mga kapatid? Meron ba kayong idea kung ilang dispensation mula sa New Testament hanggang sa grace dispensation mga kapatid? Mamaya, tanakin natin mga kapatid. Amen? Sino ang naniniwala na ang tribulation ay another dispensation from the grace mga kapatid? Wala? Okay, kung post-trib ka mga kapatid, naniniwala ka talaga na ang dispensation, ang tribulation ay part siya ng grace dispensation. Kasi, madaanan, ito yung church, ito yung tribulation. Madaanan mo ito mga kapatid, so ibig sabihin, hindi siya another dispensation. Pero kung another dispensation, kung pre-trib ka mga kapatid, marapture dito iba na naman ang dispensation, din babalik yung church dito. Ganun ang pre-trib at saka post-trib mga kapatid. Amen? Praise God. Sino ang naniniwala na ang tribulation ay part ng grace dispensation mga kapatid? Wala. Praise God. Sabi dito mga kapatid, if we consider the tribulation as a separate dispensation, ay atin pong aasahan mga kapatid next. Thank you, salamat Brother Kai. Na mayroong 8 dispensasyon mga kapatid na mapag-aaralan natin. Bagaman ang ilan sa inyo ay hindi naniniwala na ang tribulation ay another dispensation dahil alam ko may mga post-trib dyan mga kapatid na nananahimik lang. Amen? Praise God. Dahil ang eschatology ng post-trib mga kapatid, dadaanan yung tribulation kasama ang tribulation sa grace dispensation. Nagets di ba mga kapatid? Amen. Praise God. Ang lahat ng nagets ay magsabing, Praise the Lord. Praise the Lord. Praise God. Sa pag-aaral natin ng dispensation mga kapatid ay hindi mawawala ang period of time, responsibilidad ng tao or man's responsibility or failure and consequences of man sa panahon iyon mga kapatid. Una, mayroong unang dispensasyon mga kapatid, dispensation of innocence mga kapatid. Amen? Praise God. Sino mga innocent dyan mga kapatid? Amen? Yung hindi pa nagmahal. Praise God. Period of time, ang haba ng panahon ay hindi alam mga kapatid dahil sa panahon yun wala silang mga kagamitan na ma-estimate nila yung araw. Pero sabi ng Bible, nagsimula ito sa paglikha ng tao at nagtapos sa pagkahulog ng tao nung sila po ay nagkasala. Kailan daw nagsimula ang dispensation of innocence mga kapatid? Nagsimula nung ang tao ay ginawa. Amen. Praise God. Tama yun. At natapos ang innocence dispensation sa panahon na ang tao ay nagkasala. Praise God. Ang talino nyo mga kapatid. Man's responsibility mga kapatid. Ang responsibilidad ng tao dito mga kapatid, next, ay dapat piliin ng tao kung paniwalaan niya ang salita ng Diyos o ang bulong ni Satanas o ang pahayag ni Satanas. Ang sabi ng Diyos, huwag mong kainin ang bunga ng punong kahoy na nakakaalam ng mabuti at masama. Pero sisitan mga kapatid na huwag kayong maniwala sa sinabi ng Panginoon, kainin niyo yan dahil hindi kayong mamamatay. Praise God. Ganon mga kapatid. At ang tao po, ang kanilang failure mga kapatid, next. Ang kanilang failure, man's failure and consequences mga kapatid. Man choose to believe Satan rather than God mga kapatid. Sa innocence dispensation mga kapatid, ay mas pinili ng tao ang maniwala sa pahayag ni Satanas kaysa pahayag ng Diyos mga kapatid. Amen? At ang consequences mga kapatid ay judgment came upon mankind. Lahat ng kasunod sa kanila mga kapatid or sa anumang generation ay doon nagsimula yung curses mga kapatid. Amen?
At sino ang naniniwala dito na ang curses na yun ay naputol na sa cross of Calvary nung sinabi ni Jesus, it is finished. Amen. Praise God. Naniniwala tayo, hindi na ako mahirapan mga kapatid. Amen. Praise God. At doon po mga kapatid ay nakita ang tagapagligtas at ang promise ng Panginoon mga kapatid. Dahil ang tao po na ginawa ng Panginoon bago ito nagkasala ay nakita na ng Panginoon ang pangyayari sa hinaharap mga kapatid. Amen. Sino ang naniniwala doon mga kapatid? Hindi pa ginawa ng Diyos ang tao ay alam niya na kapag gawin niya ito ay magkasala ito mga kapatid. Amen. Dahil po mga kapatid sa Revelation chapter 13 verse 8 sabi doon, hindi pa nagawa ang sanlibutan ay meron ng inihandang tupa ang Panginoon na napako na mga kapatid. The lamb slain before the foundation of the world ang sabi mga kapatid. So ibig sabihin, nakita na ng Panginoon ang pangyayari sa hinaharap na ang taong ginawa ko ay mga pasaway talaga, mga badlungon talaga mga kapatid. Alam niyo yung badlungon? Mga pasaway ba? O, di ba mga kapatid? Ganon ang sistema sa innocence dispensation. Okay. Saan nagsimula? Sa paglikha ng tao. At saan nagtapos? Nung nakagawa sila ng kasalanan. At ano ang dapat gawin sana ng tao sa panahong iyon? Believe God or believe Satan. Pero ano ang ginawa ng tao? Naniwala sila kay Satanas mga kapatid. Amen? Next mga kapatid ay dispensation of conscience. Of course mga kapatid, nung ang tao ay natapos na mga kapatid yung nung natapos na sila sa innocence, nung kumain sila, nagkaroon na sila ng kaalaman, ay wala na ang paghahatol doon mga kapatid sa innocence. Ang paghahatol ng Panginoon ay sa conscience na naman mga kapatid. Amen? Dahil sila po ay meron ng kaalaman. Amen? Praise God. Ang period of time mga kapatid, sabi dito, this period lasted from the fall of man, nagsimula nung ang tao ay mahulog, at natapos sa baha mga kapatid. At merong pagitan ito mga kapatid. Ito, mahirap. Mahirap abutin, no? Parang siya mahirap abutin. Praise God. Mula nung ang tao ay nahulog hanggang sa baha, mga kapatid. At saka ang haba ng panahon ay, paano basahin yan? Mahirap ako sa math eh. Kasi meron kasi gates eh. 1,656 years, mga kapatid. Amen? Praise God. Ang haba, Genesis 3:5. Next. Man's responsibility, man was to choose between doing good and doing evil, mga kapatid. Pero iginiit nila, mga kapatid, ang kasamaan. Amen? Sa panahon ito, mga kapatid, ay hindi nila pinili ang gumawa ng mabuti at pinili nila ang paggawa ng kasamaan, mga kapatid. At ang consequences, mga kapatid, ng kanilang failure ay ang tao ay napatunayan na napakasama at ang paghahatol ay sa pamagitan ng baha, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon kay Noah, gumawa ka ng arka. Di ba mga kapatid? At ang kaligtasan sa panahon ngayon mga kapatid, dahil ang tao ay makasalanan ay sumakay lang sa arka. Pero ang tao ay hindi naniniwala mga kapatid. Kaya ang sabi ng Biblia, ang kapanahunan natin ngayon ay parang kapanahunan ni Noah mga kapatid. Na maraming nagtuturo, maraming nangangaral na hindi relihiyon ang makapagliligtas sa iyo. Hindi simbahan ang makapagliligtas sa iyo, kundi tanggapin mo ang Panginoon mga kapatid. Amen? Pero marami sa mga tao ang hindi naniniwala mga kapatid. 120 years nangaral si Noah, pero walang naniniwala sa mensahe niya mga kapatid, na sumakay sa arka. Sa panahon natin ngayon, grace dispensation, iba ang kaligtasan by gospel mga kapatid. Maliban kung hindi ka ipanganak sa tubig at espiritu, ay hindi ka makakapasok sa langit. Sa panahon nila mga kapatid, para maligtas sila, kailangan nilang sumakay sa arka. Sa panahon natin, kailangan natin maipanganak sa tubig at espiritu para tayo ay maligtas mga kapatid. Ano ang sabi 1 Peter chapter 3 verse 21 mga kapatid? Meron kayong Biblia? Amen. 3:21. Praise the Lord. 1 Peter 3:21. I like to hear what David Baptist said. Lord, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas,
sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karamihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na magpuli ni Yesu Kristo. Ayun, napakalinaw mga kapatid, amen, na pinapatungkulan sa talatang iyan mga kapatid, na sa panahon ni Noah ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng tubig, sabi ng Bible mga kapatid. At sa panahon din natin ngayon mga kapatid, parang pinigure yung nangyari doon mga kapatid, na ang tubig ay magliligtas din sa atin. Amen? Na hindi lang yung wisik-wisikan ka mga kapatid. Amen? Kailangan mong ilubong para yung kasalanan mo ay mailibing doon mga kapatid. Amen? Amen. Hindi, ibang takil na yun mga kapatid, hindi ko muna yan, okay? Ibang ano yan para mas maintindihan yung mga kapatid. Ano? Kailan nagsimula mga kapatid ang conscience dispensation? Nung nagkasala ang tao, at kailan natapos? Nagkasala ang tao. Nung sa flood. Amen? At saka ano ang responsibilidad ng tao sa panahon ito ay? Praise God! Salamat mga bata. Mga bata. Okay. Ang man's failure and consequences, mga kapatid, man proved to be exceedingly wicked and judgment through the flood came as result. God's mercy is seen by saving eight people to begin a new dispensation, mga kapatid. Praise God. Next is the human government, mga kapatid. Amen? Praise God. In period of time, ang dispensation ito ay tumagal mula sa baha. Mula ng baha, mga kapatid, natapos ang innocence dispensation at kasunod ay ang human government, mga kapatid. Ang dispensation ito, mga kapatid, ay tumagal mula sa baha hanggang sa kalituhan ng mga wika sa Torre of Babel, mga kapatid. Ang responsibilidad ng tao ay si Noah binigyan ng pamamahala ng Panginoon, mga kapatid. Pero hindi niya kayang pamahalaan ang kanyang sarili at mga tao, mga kapatid. At ang consequences, mga kapatid, sa ginawa ng mga tao dahil hindi nila kayang pangunahan ng kanilang sarili at ang mga tao, mga kapatid, ay yung bumaba ang Panginoon para lituhin sila, mga kapatid. Amen? Praise God. At kaya nagkaroon ng iba't ibang lingwahe, mga kapatid, dahil nakita ng Panginoon na sa panahong yun, ang tao talaga ay napaka-rebellious, mga kapatid. Rebelde sila sa Panginoon, mga kapatid. Amen? Kaya nakita ng Panginoon na walang makakapigil sa tao dahil nagkaisa sila, gumawa sila ng turi para kung sakaling dumating ang baha, ay hindi na sila malunod ng baha, mga kapatid. Amen? Praise God. Next, mga kapatid, ay dispensation of promise. Sa human government, mga kapatid, nagkahiwalay-hiwalay ang mga tao na dati sana ay magkaisa lang tayo. Isang lingwahe, isang nationality, mga kapatid. At dahil sa nangyari ngayon, ay nagkaroon ng iba't ibang lingwahe, mga kapatid. Amen? At sa dami ng mga tao na scattered, mga kapatid, ay mayroong isang tao doon na pinili ang Panginoon, na ang pangalan ay Abraham, mga kapatid. Mula sa ang mga kapatid, ay lugar na kung saan ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga ribulto, larawan, sa mga sumasamba sa bato, sumasamba sa araw. Yun yung mga kapatid. Pero mula dun sa tinawag siya ng Panginoon para papuntahin sa promised land, yung Canaan, mga kapatid. Pero si Abraham ay hindi nakarating sa promised land, mga kapatid. Ay nakatungtong, mga kapatid, kung ituloy natin ang pagbasa niyan sa Exodus, ang nakarating talaga doon sa promised land ay sila Joshua lang, mga kapatid. Amen? Ang panahon ito ay tumagal mula sa pagtawag kay Abraham hanggang sa Exodus, mga kapatid. Mabasa natin Genesis chapter 11, mga kapatid, hanggang 10. At ang responsibilidad ng tao ay dapat manatili sa lupain na ibinigay ng Diyos sa kanya. At hindi bumaba sa Ehipto na isang uri ng mundo, mga kapatid. At ang responsibilidad ng tao at ang consequences, nag-alinlangan si Abraham sa salita ng Diyos at bumaba siya sa Ehipto para sa pagkain, mga kapatid. Sa wakas, ang lahat ng sambahayan ni Jacob ay bumaba sa Ehipto at nagresulta
At ang resulta ay pagkaalipin sa Ehipto, kasalanan at idolatriya mga kapatid. Ang banal na awa ay nakikita sa pagliligtas ng pangangalaga sa Israel mga kapatid. Bagaman ang Israel mga kapatid ay nandun sila sa Egypt or ang Egypt nagsisimbolize ng mundo. Bagaman sila po ay nandun, mayroong isang lugar doon mga kapatid na safety sila. Ano yung lugar na yun? Goshen mga kapatid, amen? Nandun sila sa Goshen. Kaya masasabi ko mga kapatid na kahit anumang lugar mapuntahan natin, masasabi natin napakahirap ng lugar na ito, pero meron talagang lugar na ilalagay ka ng Panginoon para maging safety ka mga kapatid. Amen? Praise God. Ang environment nila mga kapatid ay napakagulo. Pero merong isang lugar na kung saan sila inilagay at dinako ng Panginoon mga kapatid. Amen? Praise God. Ano ang responsibilidad ng tao sa panahon ito? Manatili sa lupain na ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero ano ang ginawa ng tao? Pumunta siya sa Egypt, mga kapatid. Pumunta siya sa mundo, mga kapatid. Amen? Sunod, mga kapatid, ini idea kung ano ang sunod. Next is, tama, dispensation of law. Plus point ka sa langit. Okay. Period of time, mga kapatid, ang dispensation ito ay tumagal mula sa Sinai, mula sa, nung natapos ang dispensation of promise, mga kapatid, doon sa Egypt, di ba naglakbay sila doon sa, mula sa ilang, hanggang sa, nung nandun na sila sa ilang, umakyat si Moses, mga kapatid, ang sabi ng iba, si San Pedro, umakyat. Si Moses, mga kapatid, umakyat sa bundok ng Sinai, at doon ibinigay ng Panginoon ang batas. Praise God. Sino nakakalam ng batas, mga kapatid? No? Yung 10 Commandments, mga kapatid. Amen? Mula sa Sinai hanggang sa Kalbaryo, mga kapatid. Sa lahat ng dispensasyon, mula sa dispensation of innocence, mga kapatid, ang pinakamahabang dispensasyon ay ang law, mga kapatid. Amen? Praise God, na tumagal mula nung sa Sinai at saka yung sa New Testament, mga kapatid, nung sinabi na ng Panginoon, it is finished, mga kapatid. At ang responsibilidad ng tao sa panahon ito ay dapat sundin ng Israel ang batas na kinabibilangan ng 10 utos, mga kapatid. At lahat ng batas, panlipunan at sibil, mga kapatid. Amen? Praise God. Pero ang failure ng tao, nabigo silang sumunod sa batas, mga kapatid. Ano ang failure ng tao? Nabigo silang sumunod sa batas, mga kapatid. Amen? Ano ang responsibilidad ng tao sa panahon ito? Sumunod sa batas. Sumunod sa batas, pero nag-fail sila, mga kapatid. At ang nabigo silang sumunod sa batas, at ang nag-iisang tumupad sa batas ay ipinako nila sa krus, mga kapatid. Ang sabi ni Jesus, naparito ako para tuparin, to fulfill the law. Pero pinako nila, mga kapatid, si Jesus. Amen? Praise God. Next, mga kapatid, ay ang dispensation of grace, mga kapatid. Sa panahon na natin ngayon. Amen? Praise God. Nung nakita ng Diyos na ang tao ay mahirapang sumunod sa 10 Commandments, mga kapatid, o sa kanyang utos, siya mismo ang bumaba, mga kapatid. Amen? Period of time, mula sa pagbuhos ng Espiritu, mga kapatid, sa araw ng Pentecostes, hanggang sa rapture, mga kapatid. Nagsimula ang dispensation ito sa upper room, nung ibinuhos ng Panginoon ang banal na Espiritu, at ito po ay magtatapos sa rapture, mga kapatid, kung pre-trib ka. In 1 Thessalonians chapter 4, verse 16, mga kapatid. Doon magaganap ang rapture. Amen? At after ng rapture, mga kapatid, ay bababa ang Panginoon kasama ang mga saints. Bababa sila sa Armageddon, mga kapatid, after ng rapture, at si Satanas ay tatalian, ihagis sa dagat-dagatang apoy for 1,000 years. At ang tao po at tayo po ay kasama ng Panginoon doon na mamamahala sa millennial kingdom. Nakasunod ba kayo, mga kapatid? Doon tayo sa millennial kingdom, pamamahalaan natin ang mga Hudyo, mga kapatid, kung pre-trib ka. Sa mga nanonood online, praise God. Okay.
Ang responsibilidad ng tao ay maniwala at tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at sundin ang Ebanghelyo. Praise God. Mula noon, mayroong binigay ang Panginoon na responsibility. At ang tao po ay nahirapang sumunod nito, mga kapatid. At ngayon din po ay ang Panginoon nagbigay ng responsibility na dapat natin gawin. Ano yun, mga kapatid? Ang tanggapin ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas at sundin ang Ebanghelyo, mga kapatid, ang gospel. Ang gospel ay ang death, burial, and resurrection of Christ. Na hindi lamang natin sabihin, naniniwala ako na si Jesus ay namatay, inilibing at nabuhay. Kailangan meron tayong application sa ating sarili. Tayo din naman, sabi ni Apostol Paul, ay kailangang mamatay, mailibing, at mabuhay. Ibig sabihin tayo din naman, mga kapatid, ay magsisi, mabautismuhan, at tumanggap ng banal na Espiritu, mga kapatid. Yan yung kaligtasan sa panahon ito. Pero hindi ibig sabihin na nagpabautismo ka ay ikaw na ang gumawa sa kaligtasan mo, mga kapatid. Ang ginawa ng Panginoon sa cross of Calvary, mga kapatid, ay nag-produce ng kaligtasan. Ito yung magpabautismo at tanggapin mo ang Panginoon, magpabautismo ka at yun, mga kapatid. Para bang, sabi kasi ng iba, at tinubos na pala tayo ng Panginoon sa kanyang dugo, iniligtas na tayo. Para bang nag-aaral ka ng college, mga kapatid, na binayaran yung tuition mo na di mo kayang bayaran, pero hindi ka pa-graduate nun. Kailangan mong magpakabait, kailangan mong mag-aral ng mabuti para mag-graduate ka, mga kapatid. At kapag ginawa mo yun, congratulations. Pero kung magpakabait ka lang, pero kung mag-aral ka lang ng mabuti at tinabayaran yung tuition mo, hindi ka pa rin gagraduate. Ganon yun, mga kapatid. Nagets niyo ba? Amen. Praise God. Mula sa pagbuhos ng Espiritu Santo sa araw ng Pentecostes hanggang sa pagdagit ng simbahan. Ang responsibilidad ng tao, sinabi ko kanina, ano yun? Tanggapin si Jesus at tanggapin ang gospel. Ano ang tamang application ng gospel? Death, burial, resurrection, repentance for the forgiveness in Jesus' name, and Holy Spirit. Praise God. And apart from that, mga kapatid, ay wala nang ibang kaligtasan na ibinigay ang Panginoon. Kagaya sa panahon ni Noe, ang kaligtasan ay sa pagsakay ng arka. Wala nang ibang ibinigay ang Panginoon bukod doon para sila ay maligtas. Ganun din sa panahon natin ngayon, mga kapatid, ito lang talaga ang tanging daan. Praise God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Salamat sa Lord. Maraming mga nagtuturo, mga kapatid. Pero tayo po ay nakasumpong ng katotohanan mula sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi tayo nagbabahagi ng salita ng Panginoon para sa simbahan. Ibinabahagi natin ang salita ng Panginoon para sa kaligtasan. For it is the power of God unto salvation, mga kapatid. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga kapatid. Ang failure ng tao at ang consequences, ang tao ay nagiging mahilig sa kanyang sarili, sa pera, sa kisiyahan, at isang tumatanggi kay Hesukristo, mga kapatid, at hindi tinanggap ang gospel, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ni Pastor Eki, mga kapatid, pag doon ka na lang sa impyerno, hindi lang daw physical torture ang maramdaman mo, kundi yung mental torture. Kung sasabihin mo, Lord, sana naniwala na lang ako sa batang nakapula na maliit na mas malaki pa yung altar, Panginoon. Sana naniwala na lang ako sa sinabi niya, Panginoon, na ang kaligtasan pala ay sa pamamagitan ng ganito. Parang ganun, mga kapatid, ang mangyayari pagdating ng panahon, mga kapatid. Ano ang sabi ng Matthew chapter 7 verse 21? Hindi lahat ng tumawag sa Panginoon ay maliligtas, kundi lamang yung sumusunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Ngayon, kalooban ba ng Panginoon na tayo ay maborn again? Amen. Kalooban. Amen. Praise God. Okay. Kasunod dito, mga kapatid, diba, rapture. After ng rapture, kasunod ay tribulation. Yung hindi tumanggap sa Panginoon, yung hindi mga nabautismuhan, mga kapatid, yung hindi tumanggap sa Espiritu, sa mensahe ng kaligtasan ng gospel, mga kapatid, ay dadanas ng tribulation. Pero kung ikaw po ay nanampalataya sa Panginoon, tumanggap sa kanyang pangalan, tumanggap ng banal na Espiritu, ay hindi ka padadaanin dito, mga kapatid. Dahil sabi ng Panginoon sa kanyang pangako, I will give thee in the time of temptation, mga kapatid. Amen. Temptation, mga kapatid, tumutukoy sa great tribulation. Praise God.
Ang topic ko sana mga kapatid is about eschatology pero tribulation mga kapatid. Tumatawa si Piapin, parang nagis na. Sabi ko, Lord, ituturo mo ba ito? Baka tibatiin ako, Panginoon. Period of time, ang panahon ito ay tatagal mula nung church ay nirapture at dadanas ang mundo ng tribulation at babalik after ng tribulation sa Armageddon mga kapatid. Amen? Dito ang Panginoon ang Panginoon ay nandun lang sa alapaap, sa salubong ang iglesia o ang church mga kapatid. At dito sa New Testament, dito sa after tribulation, ang Panginoon na mismo ang bababa sa Mount of Olives. 1 Thessalonians chapter 4 mga kapatid. Okay. Ayun, tama. Millennial Kingdom. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise God. Ang panahon, ayun, sinabi ko na kanina, ang responsibilidad ng tao sa panahon ito, dahil itong notes kasi mga kapatid, naniniwala sila na sa panahon yun ay meron pang maliligtas. Okay? Ang tao ay kilalanin at sambahin ang Diyos at siya po ay tatanggi na kunin ang tanda ng halimaw mga kapatid. Ang gagawin lang ng tao sa dispensation ng judgment or tribulation mga kapatid ay hindi tanggapin yung tatak ni Antichrist. Kaya sa Revelation chapter 20 verse 4, ang mga tao doon mga kapatid na hindi tumanggap kay Antichrist at sa tatak ni Antichrist ay binuhay sila ng Panginoon muli at nakasama doon sa Millennial Kingdom. Praise God. Kaya kung di man tayo hindi madala tayo sa rapture mga kapatid, amen? Yung mga hindi madala sa rapture mga kapatid, siguraduhin lang nila na hindi nila tanggapin ang tatak ng halimaw at hindi sila sasamba sa halimaw mga kapatid. Ang responsibilidad ng tao at ang consequences mga kapatid ay ang tao ay tumangging magsisi at ang resulta ay lubos na pagkawasak at Armageddon mga kapatid. Dahil ang tao po ay pinatigas ng Panginoon ang kanilang puso. Ang resulta nito mga kapatid ay hindi sila nagsisi. Dahil ang pananampalataya po mga kapatid, merong binanggit sa Apostol Pablo ay hindi po nagmumula sa atin. Ang Panginoon po ang nagkaloob sa bawat isa. The ability to have faith mga kapatid. Ito po ay binigay ng Panginoon sa bawat isa. So, sabihin ba natin, ang lahat pala ng tao maligtas kasi faith, ang requirements ng kaligtasan is salvation is by grace through faith. Pero hindi po lahat ng tao na binigyan ng pananampalataya ay nag-response mga kapatid. Amen. Dahil the true response of faith is obedience mga kapatid. Maaring meron kang paniniwala sa Diyos pero hindi ka sumunod sa kanyang sinabi. Naniniwala ka lang sa Satanas, naniniwala sa Diyos pero hindi naman siya baptized in Jesus' name. Sabi ni Pastor Ray, yung mga naniniwala sa huwag na nga lang. Sige na. Okay, next mga kapatid is, balik natin. Okay, kailan nagsimula ang rapture, ang tribulation? Sa rapture. Kailan mag-e-end? Sa second coming. Sa millennial. Okay. Baka malito kayo. Yung millennial, yun na yung panahon ng second coming mga kapatid. Pero ako ibigay na kunting idea mga kapatid. Yung Matthew chapter 24 ay hindi mo mababasa dyan yung word na caught up in the air. Hindi mo mababasa dyan ang word na rapture. Ay yung caught up in the air, yung essence ng rapture mga kapatid. Ang mababasa mo lang sa Matthew 24 is yung second coming, kaganapan yan ng second coming mga kapatid. At ang mensahe ng rapture ay mababasa natin sa epistles, sa sulat ng mga apostol para sa iglesia. Doon yan sa 1 Thessalonians chapter 4 mga kapatid, doon natin mababasa ang rapture. At yung kaganapan sa rapture ay hindi pareho ng kaganapan sa Matthew 24 na second coming mga kapatid. Amen? Okay. Next is dispensation of the kingdom. Hanggang anong oras ba ako nito? Hanggang alas 3, Pastor? Go ahead, sige lang. Dispensation of the kingdom. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon naman para tuloy na kayo. Praise God. Ang lahat ng inaangkang magsabi ni Amen. Praise the Lord. Praise God. Pastor Ben, sige lang. Pag rapture na, tapos di ka na dala. Anong kasalanan nito? Natulog sa akin.
Okay, next. Ang responsibilidad ng tao ay ang period of time mula sa pagbabalik or yung second coming hanggang sa paghuhukom, mga kapatid. Or yung tinatawag na millennial kingdom after nun. After ng millennial kingdom is judgment. Revelation chapter 20, chronological order, mga kapatid. Si Satanas tinalian. After nung tinalian si Satanas, millennial kingdom. Then, pinuhay yung mga patay doon. Para sila po ay papasok sa millennial kingdom. Parang baking na pagsunod. Ang failure ng tao, mga kapatid, nagkaroon sila ng baking pagsunod, but when given a choice, pinili nila si Satan, mga kapatid. Mula sa innocence dispensation, ano ang napansin niyo hanggang sa kingdom dispensation? Puro pagsuway. Ang Panginoon nagbigay ng ano para tayo ay maligtas. Pero ano ang ginawa ng tao? Tinatanggi nila dahil meron silang sariling view na hindi yan yung magliligtas. Hindi totoo yan, kagaya ni Noe. Nangaral siya, ang araw-araw, lakas ng init, sabi ni Noe, "Uy mga kapatid, magkaroon ng baha, sumakay kayo sa arka para maligtas kayo." Pero sabi na to, baliw ka na. Ang lakas ng init, magkaroon ng ulan. Sabi ni Noe, sige, ayaw niyo maniwala. Eh pagdating ng baha, mga kapatid, sumakay na si Noe sa arka. Sinarado na ang arka. Ang sabi ng mga tao, totoo pala ang sinabi ni Noe. Brother Kakay, nandito na yung baha. Malulunod na tayo. Okay, praise God. Kaya sabi ng kanta, mga kapatid, nasa uli ang pagsisisi. Kung alam mong hindi ka mahal, huwag mong patulan. Huwag mong ligawan. Amen? Okay, man's failure and consequences. Ang tao ay nagbibigay ng pagkunwaring pagsunod, ngunit kapag binigyan ng pagpili, sinusundan niya si Satanas, ang resulta ay ganap na pagkasira ng apoy. Next. Sa bawat dispensation, mga kapatid, ay nagtatapos sa panahon na ang mundo ay crisis. Sa Day of Innocence, nagtapos sa expulsion of man from the Garden of Eden, mga kapatid, nung sila po ay pinalayas. Sa conscience, nagtapos sa baha. Sa human government, nagtapos sa confusion of tongues. Sa promise, mga kapatid, nagtapos sa bondage of the chosen race nung sila po ay nasa Egypt. Sa dispensation of law, mga kapatid, nagtapos sa cross of Calvary. Sa dispensation of grace, magtatapos sa rapture. Sa dispensation of tribulation, magtatapos sa binding of Satan. Sa kingdom, mga kapatid, magtatapos sa fire from heaven. Amen? Praise God. Lahat ng yan, mga kapatid, ito, nangyari na to. Ito nangyari na. 1, 2, 3, 4, 5. Ito na lang, hindi pa, mga kapatid. Amen? Praise God. Ano ulit ang sinasabi ng Biblia na gagawin natin sa panahon ito? Ayun, ang galing ng mga batang to. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen? Ay, hindi ko nasama yung isang ano. Take it kayo. Next. Hindi ko sana exam ko eh. Okay. Sa Day of Innocence, mga kapatid, in its dispensation, God came down, mga kapatid. Sa bawat dispensation, ang Diyos ay bumaba. Sa panahon ng innocence, ang Diyos bumaba sa Garden of Eden, mga kapatid. Sabi niya, nasaan na kayo, Adan at Eva? Sabi nila, Sa hotel. nandito kami, Panginoon, nasa bar, nag-inom-inom. Sa Day of Innocence, mga kapatid, ang Diyos bumaba. Sa Day of Conscience, ang Diyos nakipag-usap kay Noah, mga kapatid. Physically, kapag nakipag-usap ka sa isang tao, sa New Testament, mga kapatid, kapag ang Diyos ay makipag-usap sa tao, ay wala siya sa langit. Nasa lupa siya, mga kapatid. Kagaya nung sa kay Abraham sa burning bush, mga kapatid, nandun yung presence niya. Amen? Sa Day of Conscience, ang Diyos nakipag-usap kay Noah. Sa human government, ang sabi ng Panginoon, God said, let us go down. Bumaba silang mga kapatid sa Torre of Babel. Yung iniba-iba niya yung mga lingwahe. Sa dispensation of promise, sabi ng Panginoon, I came down sa burning bush, mga kapatid, sa kay Moses. Okay. Sa law, mga kapatid, bumaba din ang Panginoon
incarnation of Christ, mga kapatid. Yung si Kristo, yung kapahayagan ng Diyos, mga kapatid, sa laman. 1 Timothy chapter 3, verse 16. Oh, tama? Okay. Sa Great Dispensation, the Lord shall descend, mga kapatid. Amen? Meron yung mga verse dito, mga kapatid, hindi ko natala pala dyan. Sa ano yan? 1 Thessalonians chapter 4, verse 16. Ito ang mangyayari, mga kapatid. Ito, 1 Thessalonians chapter 6. Hanggang sa tribulation na kasunod ng grace. Di ba? At magtatapos ang grace sa coming word, yung second coming, mga kapatid. At saka sa kingdom dispensation, ang Panginoon mismo ay kasama na natin, mga kapatid. Amen? Amen. Praise God. Ano ulit? Sa panahon ng innocence, ang Panginoon ay very good. Sa day of conscience, ang Panginoon ay much very good, much better. Sa human government, sa Tower of Babel. Amen. Sa promise, ang Diyos ay bumaba sa burning bush. Sa law, mga kapatid, ano? Kapahayagan ni Kristo sa laman. Amen. So, hindi natin pwedeng sabihin na ang Diyos ay hindi nahayag sa laman, mga kapatid, dahil without controversy, mga kapatid, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, sabi ni Apostol Peter, Apostol Paul, mga kapatid. Kaya kung meron kayong ma-encounter nagsasabi na si Kristo ay hindi Diyos, huwag kayong maniwala, mga kapatid. Amen? That's right. Dahil malinaw ang sabi, mga kapatid. Hindi mali ka, sabi ng Apostol Pablo, na ang aming apostol, hindi ninyo apostol, na ang Diyos ay nahayag sa laman. Amen? Praise God. At sa tribulation, mga kapatid, ano ulit? Coming to the earth. Coming. Coming. Second, coming, mga kapatid. Sa kingdom, Still upon the earth. still upon Millennial kingdom. millennial kingdom, mga kapatid. Ito, okay, next. Next pa. Ayan, mga kapatid. Innocence, ilista niyo yung mga kapatid kung mahilig nga kayo mag-lista ng number dati. Ito siguro lalabas sa loto, di ba? Ayan, lista niyo. Una, innocence. Pangalawa, conscience. Pangatlo, human government. 4, promise. 5, law. Pang-anim, grace. 7 is kingdom. Ano kasi ito? Postscript eh. Kaya walang tribulation. Kingdom age lang, mga kapatid. Okay. Ano ulit? Sa bawat dispensasyon ay mayroong binigay ang Panginoon na dapat sundin. At ang tao ay laging hindi sumusunod. At ang tao ay dahil sa hindi sila sumusunod, palagi silang hinahatulan, mga kapatid. Amen? Praise God. Sa sa innocence, mga kapatid, magtatapos na ako. Nagtatapos sa judgment nung sila po ay pinalaya. Sa conscience, sa conscience, mga kapatid, nagtatapos sa judgment yung baha. Sa human government, nagtatapos sa judgment yung dispersion of tongues, ay yung inibay yung confusion of tongues, mga kapatid, confusion. Sa day of promise, mga kapatid, nagtapos ng judgment yung sila po ay nasakop ng Ehipto. Sa law dispensation, mga kapatid, ang judgment po ay law ends in judgment of sin at Calvary, mga kapatid. Amen? Praise God. Sa grace dispensation, the Holy Ghost, mga kapatid, it ends at tribulation, mga kapatid. Amen? Palakpak sa ating Panginoon. Sino gusto hindi nadadanas ng tribulation, mga kapatid? Amen? Yeah. Praise God. Kaya manampalataya tayo sa Panginoon, tumanggap tayo sa Kanyang salita, tanggapin din natin ang Ebanghelyo, i-apply natin sa ating sarili, at sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise God, hindi dahil sa tinanggap na natin ang Ebanghelyo ay nagtatapos na doon ang ating kaligtasan, mga kapatid. Sabi ng Apostol Paul, work out your own salvation, mga kapatid. Amen? Sa Diyos ang papuri, babalik ko na po sa ating pastor, mga kapatid. Amen? Pasensya na, mga kapatid. Amen, mga kapatid. Malinaw ba yung narinig yung turo, mga kapatid ko? Amen? Praise God. Hallelujah. Ang ibig sabihin po ng dispensation, kapanahunan. Iba po ang kaligtasan natin dahil tayo po ay nasa dispensation of grace o yung Holy Spirit. Napakadali ang salvation po natin. Ikumpara doon sa dispensation of law, mga kapatid. Amen? Doon nga hindi ka sumunod sa isang utos, patay ka kaagad eh. Amen?
Amen. Ang kaligtasan po noon, bawat dispensation, ang Panginoon ay dumudungaw. Amen. Siya po ay dumadalaw, mga kapatid. Hallelujah. Halimbawa doon sa baha. Amen. O doon sa arka, utos na ng Panginoon, inutusan nga si Noe, mga kapatid. At siya po ay gumawa ng arka. Anong ginawa ng tao? Pinagtawanan po siya. Mga kapatid. Amen? So, ang tukuyin po natin itong dispensation of grace na nadarama pa natin ang Holy Spirit. Kasi dispensation of grace. Kung wala kang banal na espiritu, mga kapatid, walang magpo-comfort sa iyo. Hindi ka ipo-comfort ng sanlibutan. Hindi ka ipo-comfort, mga kapatid, ng kung sino-sino, kung hindi ang banal na espiritu ng Diyos. Amen. Kaya dalawa yung baptism po, mga kapatid. Una, water baptism. Yung sinasabi ko sa John 3:5, Verily, verily, I say unto you, except a man be born of water, merong and spirit. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung baptism in water, mga kapatid, scripturally, yun po ay gagampanan po ng pastor o kaya yung representative ng pastor. Halimbawa, malayo kasi sa Riyadh nangyari yan. Ating gabi, tatawagin po ako para mag-baptize. Kung ginawa ko po yung isang elder, sabi ko, you have the authority. I am praying right now, you have the authority. I-baptize mo siya kasi hindi natin pwedeng i-delay. Amen? Yung salvation. Praise God. Pero doon po sa Holy Spirit, hallelujah, dapat po, mga kapatid, ay napakadali kasi ng kaligtasan natin. Yun lang. Kumpara po doon sa ibang kapanahunan. Kaya magsikap po tayo na mabautismo po tayo ng Panginoon ng kanyang banal na Espiritu. Kasi yun po yung nagsisecure ng kaligtasan ninyo. Yun po yung, kumbaga, tatak yun, mga kapatid, na ikaw ay anak ng Panginoon, na ikaw ay anak niya, mga kapatid. Amen? Kaya sa mga churches, kung wala pong Holy Spirit, huwag po kayong pumunta dyan, mga kapatid. Dahil scripturally, sabi ko nga, katotohanan ang salita ng Panginoon na dapat po natin sundin, mga kapatid. Amen. Praise God. Kapag nabaptize ka in water and then the Holy Spirit secured ka sa salvation mo, and then ang kautusan lang yan, ipangaral mo ang salita ng Panginoon, and then ibihis mo ang kabanalan, maghintay ka, dahil ang sabi sa Biblia, ang makakapagtiis hanggang sa wakas ay siya lamang makakapagligtas. Yung dispensation na yan, mga batid, naalala ko sa Bible School sa Saudi, tinuro ko yung himay-himay. Ngayon po, doon sa tribulation, meron pong pre-trib. Ang ibig sabihin ng tribulation, alam po natin yan. Pre-trib, bago bumalik ang Panginoon, mga ganun, pre-trib, may mid-trib, saka post-trib. Amen? Pinagtatalo-talunan po yan ng bawat churches, mga kapatid. Pero ang stand natin dyan lahat, ang makakapagtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At mga kapatid ko, amen, be prepared. Maghanda tayo. Yes. Maghanda hanggang sa kanyang pagbabalik. Hindi yung pre-trip ka, mid-trip ka, post-trip ka, magpo-condemn po kayo ng inyong stand o kanyang mga puro-puro inyong stand, mga kapatid. Amen. Ang napakahalaga po dyan, mga kapatid ko sa Panginoon, ay be prepared. Sabi po sa Amos 4:12, prepare to meet thy God. Kaya maghintay po tayo, mga kapatid. Amen. Praise God. Buti nga sa church natin, nire-respeto kung anong stand mo. Pre-trip ka, mid-trip ka, post-trip. Nire-respeto po yan, mga kapatid. Kasi yun po yung conviction ninyo. Yun po yung conviction nyo mga kapatid. Kung post-trip ka, babalik ang Panginoon ng post-trip. Amen. It's okay. Nagre-respetohan po tayo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, actually, may aralin po tayo ng ganyan, mga kapatid din. Praise God. At salamat sa ginamit ng Panginoon. Medyo naliwanagan po kayo, mga kapatid. Amen. Parang pagod na kayo nakaupo, palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
Ngayon po mga kapatid, magsitayo po tayo muna at bago po sa love offering ay makakarinig muna tayo ng short exhortation kay Brother Chris. Short exhortation muna. So tawagan ko po si Brother Chris para sa short exhortation bilang pagsasanay sa pagtayo sa pulpito mga kapatid po. Amen. Praise God. So, isang magandang umaga po sa lahat. Hinihiling ko po muna si Brother Webe na pansin mo lang po itong gawain sa aming panahon. Dakilang Diyos, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Kay Panginoon, hallelujah, narito natin. Muli na yung salita, gamitin niyo po mightily si Brother Chris. Panginoon, bigyan mo siya ng kahulugan and wisdom, Lord God, that coming from you. Anoint him, Lord God, from his head unto his toes, Panginoon, hallelujah, at the sole of his feet. Panginoon, maraming salamat sa pagkain, sa araw na ito ng pagsasalusaluhan sa iyo. Ang papuri po sa salamat. In Jesus' name we pray. Amen. So, praise God. Ayan, so ang tatalakayan po natin ngayong umaga ay mula sa James 1, verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. Ayan, so ang topic po natin ngayon ay flame of a good heart. Ayan, so pwede na po tayo paupo. Ayan, so flame of a good heart. Ayan. So, may tanong po muna ako dito. Ang alam ko po lahat tayo dito is flesh. Lahat tayo ay nasa katawang laman pa. Lahat tayo nagkakamali. So alam natin na tayo nagkakamali, kapwa natin nagkakamali sa atin. Ngayon sa puntong to, tatanungin ko kayo, sino dito ang nagagalit? Amen. Lahat tayo marunong magalit. Ngayon, ang tanong ko dito, nagagalit tayo dahil saan? Sa problema. Minsan nakakaranas tayo ng problema. But then siguro matatanong nyo is, Brother Chris, nasa church naman ako, naglilingkod ako kay Lord. Bakit pa rin ako nagkakaproblema? Nagpe-pray naman ako 3 times a day, minsan nga sobrang pa nga. Nagpa-fasting ako, nagbabasa ako ng Bible, nagbabasa ako ng Word of God, but still nakakaranas ako ng problema. May mga problems pa rin na dumarating. Ngayon ang tanong dito, why does good people experience a lot of problems? So bakit nga ba tayo nakakaranas ng problema? So una, ang topic natin is flame of a good heart. So ano muna ang flame? Flame is a hot glowing body of ignited gas. Itong flame na to, kapag ito ay lumaki, ito ay nagiging apoy. Imagine the house, merong bahay na sobrang dilim at sa gitna nun merong kandila or gasero. Ngayon yung kandila na yun, siya yung nagsisilbing liwanag. Ngayon dahil natabig na siguro dahil sa kalikutan ng bata or usually nagkakaroon ng sunog sa kapag may problema. Ngayon sa buhay natin, i-apply natin siya. Tayo yung bahay. And sa gitna natin, meron dong apoy. Ngayon yung apoy na yun, yun dapat yung nagsisilbing liwanag natin. Yun dapat yung nag-guide sa atin patungo sa katotohanan. Ngayon, since nilalaman tayo ng galit, ang nangyayari sa apoy, sumisiklab, lumalaki. Ngayon, ang nagiging cause ng anger is usually disappointment. Sino dito ang nakaranas ng disappointment? Lahat tayo nakakaranas ng disappointment. Usually, nakakaranas tayo ng inggit or selos. Bakit siya pinagpapala? Bakit ako nasa church, pero siya, nakikita ko yung pag-grow niya? Bakit ako nasa church siya? Hindi naman siya nag-church, hindi siya nagbabasa ng Bible, pero bakit ganon? Parang mas pinagpapala pa siya ni Lord kaysa sa akin. Usually, may ganon tayong point sa utak natin. And ang nagiging effect nito is irritation. Naiirita tayo dahil sa sobrang galit, mabilis tayong mairita. May konting magawa lang yung etong kasama natin, feeling natin malina. Next is rage. Ibig sabihin ng rage, it is a violence. It is a uncontrolled action. Dito tayo nakakasakit ng ibang tao. Dito tayo nakakagawa na usually physically masaktan natin sila. Makagawa tayo ng violence, makagawa tayo ng mga hindi katanggap-tanggap na kilos para sa kanila. And next is resentment. So, ang resentment, it is a displeasure or judgment.
For example, may naglalakad lang. Naglalakad lang siya, pero hinusgahan mo na. Naglalakad lang siya, pero tingin mo sa kanya napakasama na. Dahil sa sobrang iritan natin, nadadamay na pati ang ibang tao. So bakit ko nasabi yan? Dahil ang sabi nga sa James 1:19, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. Ang sabi sa Tagalog ay magpakakupad. Magpakabilis tayo magpakaliksi tayo sa pakikinig. Magpakakupad sa pananalita, magpakakupad sa galit. Ngayon, sabi dito, paano ba natin naalisin ang galit? Ito kasi yung tanong eh. Brother Chris, paano nga ba natin alisin yung galit? Kasi usually tayo, mahirap talagang alisin yung galit sa puso natin eh. Amen? Sino dito nagkasabi na hindi siya marunong magalit? Lahat tayo nagagalit. Ngayon ang tanong, paano nga ba? Paano ba aalisin? Ang kasagot dito is do not feed it. The more you make your anger fed, you can hurt someone by either speaking or bitterness. Hanggat pinapakain natin yung galit, lalong lumalaki. Imagine the fire. Imagine the flame. Kapag ang flame, binubuhos na natin ng gas, lalo siyang lumalaki, di ba? Lalo siyang lumalawak, ganun din tayo. The more na nagagalit tayo, the more na pinapakain natin yung galit natin, the more na nai-insecure tayo, na-disappoint tayo, the more na lumalaki yung kasalanan natin. Hindi lang sa ibang tao, pati sa Panginoon. Amen? So, ang sabi sa Ephesians 4, verse 31, let all bitterness and wrath and anger, clamor, and evil speaking be put away with all malice. Ang sabi, lahat daw ng galit, alisin natin. Lahat ng wrath, lahat ng bitterness, alisin daw natin sa atin. Kasi, God allows Satan to give us problem. Naniniwala ba kayo doon? Na pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay bigyan ng problema. Ngayon, ang tanong ko, bakit? Ang tanong ko, bakit tayo nakakaranas ng problema? Di ba ang tanong natin kanina, bakit tayong mga mabubuti? Bakit tayo, ang hindi na mabuti, bakit tayong mga naglilingkod sa Panginoon nakakaranas ng problema? Kasi ang sagot dyan, kung hindi tayo makakaranas ng problema, kilala mo ba ang Panginoon? Amen? Sino dito sasabihin na, wala akong problema, kilala ko pa rin si Lord? Amen? Lahat tayo nakakaranas ng problema dahil gusto ng Panginoon na lapitan natin siya. Amen? Sa 1 Corinthians, walang pagsubok ang dumating na hindi naranasan ng ibang tao. Ngayon, kung sasabihin mo na, nagtatampo ka sa Panginoon dahil may problema ka, nagtatampo ka sa Panginoon dahil kumbaga, hindi ka niya ginagabayan. Kung pilin mo, pinakabayaan ka ng Panginoon kasi puro problema yung buhay mo, now this is the time para maunawaan mo na pinapahintulutan ng Panginoon ang problema sa buhay natin para makilala natin siya. Amen. Amen. Ba't malungkot? Bakit parang sobrang seryoso nyo? Ayan, so praise God. Ayan. So, alam niyo ba ang buhay ni Job? Amen. Sino nakakala kay Job? Ayan. So, sino dito yung nawalan? Sino dito ang nawalan? Maraming nawala. Nawalan ng pera, nawalan ng trabaho, nawalan ng bahay. Lahat nawawala. Pero alam niyo ba na si Job, mas higit pa ang nawala sa kanya? Amen. Si Job, na lingkod ng Panginoon, pinahintulutan ng Panginoon na alisin sa kanya ang lahat. Nawala kay Job ang kanyang mga anak. Nawala kay Job ang kanyang negosyo, pati ang kanyang tahanan. Ngayon, sino sa atin na nakakaranas lang na may babayaran ng kuryente? Problema na. Sino din sa atin yung wala lang pamasahe, piling nila, problema na. Amen. Amen. Lahat tayo, pakiramdam natin, lahat ng simpleng bagay, problema na. Pero hindi natin alam na ang buhay ni Job ay mas higit pa ang pinagdaanan kisa sa atin. Hindi lang si Job.
Dahil halos lahat ng ginamit sa Biblia ay nakaranas ng problema. Pero tayo, bilang tao, feeling natin tayo ay makasalanan na. Amen? May problema ka lang, feeling mo hindi ka na agad mahal ni Lord eh. Nakaranas sila ng ganito, feeling mo hindi ka na agad ginagabay ng Panginoon. Ayan, so sabi dito sa John 15 verse 18 na, if the Lord hates you, you know that it hated me before it hated you. Amen. Ngayon tayong mga Christian, alam natin na marami sa atin ang hindi naniniwala. Amen? Yung meron tayong mga kilala na na susubukan natin dalhin dito sa church. Pinagdarasal natin sila na makilala din si Lord. But then, ang ginagawa nila, pinagtatawanan nila tayo. Amen? Alam niyo ba yung pinag-aralan dati sa eskwelahan, nung tayo mga nag-aaral pa? Alam niyo yung past, present, and the future? Amen. Alam niyo yan, di ba? Ngayon, i-apply natin siya dito sa topic na to. Ang past natin dito is forget. Amen? Forget. Bakit? Ano yung ipo-forget natin? Ano yung ipo-forget natin? Sino dito yung nakaranas na bully nung nag-aaral pa? Usually ngayon sa mga millennials, sa mga kabataan, lahat dito nakaranas niyan. Nakaranas sila na pagtawanan, nakaranas sila na ibuli, nakaranas sila na layuan. Nakaranas din dito na, regarding to love life ha, hindi lang romantic, even though friendship and family. Yung nakaranas ng iwan and saktan. Nasaktan ka ng kaibigan mo, nasaktan ka ng pamilya mo, iniwan ka, pinabayaan ka. Sino dito yung ganon? So, sino dito yung feeling nyo pinagtatabuyan kayo? Amen? Meron dito ganun na feeling nyo pinagtatabuyan kayo ng ibang tao, feeling nyo ayaw sa inyo ng ibang tao. But then, always remember na ang Panginoon, pinili ka. Always remember na ayaw man sa'yo ng ibang tao, pero ang Panginoon, gusto ka. Kaya ka nga nandito kasi pinili ka niya. Pinili ka niyang iligtas, pinili ka niyang makilala siya, at pinili ka niyang mapunta sa piling niya. Amen? Ngayon, ang sabi, past, forget the past. Kalimutan mo yung past. Di ba ang topic natin is flame of a good heart. Ngayon, paano tayo magkakaroon ng apoy sa ating puso, ng mabuting apoy sa ating puso, kung hindi tayo marunong makalimot? Amen. So, kung merong past, merong present, nagaganap ngayon. Ngayon, ang present is acceptance. Kung ano yung nangyari noon, kalimutan mo. Kung ano yung nangyari noon, hayaan mo na. Pero ngayon, tanggapin mo na nangyari na ang nangyari. Amen. Amen. Ngayon, tinatanong ko dito, sino dito yung hanggang ngayon may galit pa rin sa puso? Sino yung hanggang ngayon dito meron pa rin ines, meron pa rin nakakaranas pa rin ng tampo? Kasi ako, hindi ko alam kung bakit matapit to. Kasi kagabi, may kausap ako sa cellphone. And, nagla-live ako, inadaanan ko sa live ko. Tapos dun sa live niya is, may problema siya, umiiyak siya. And ang sabi niya sa akin, nakausap ko siya, and ang sabi niya, bakit daw ang unfair ng live? Bakit daw ang unfair ng life na parang ang ayaw ko sa kanya ng mundo. Tapos nabanggit niya pa na nagsaserve siya kay Lord. Christian din siya, nagsaserve daw siya kay Lord. Pero still, yung parents niya daw, pinabayaan siya. 7 years old pa lang daw siya, hinayaan na siya. Iniwan na daw siya, and hanggang ngayon hindi pa siya binabalikan. Hindi daw i-chat siya or kamustahin siya, hindi daw ginagawa. Ngayon, umiiyak siya kagabi sa akin. And ang sabi ko sa kanya, kalimutan mo yung nakaraan. Kasi sabi niya, galit pa daw siya eh. May galit, tinanong ko siya, galit ka ba sa Diyos? Sabi ko sa kanya. And sabi niya, hindi. Wala akong galit sa Panginoon, pero sa magulang ko meron. Kasi pinabayaan daw siya. But then sabi ko sa kanya, kung ano yung nangyari dati, kalimutan mo na. Ngayon, andito ka sa kasalukuyan, tanggapin mo yung kasalukuyan na iniwan ka ng magulang mo, but still ang Panginoon kasama mo. Ngayon, pupunta tayo sa future. Ito yung pinakamahirap sa lahat.
Sa future ay forgiveness, pagpapatawad. Kaya alam natin dito na kapag merong isang taong gumawa sa atin ng masama, may isang tao na gumawa sa atin ng hindi mabuti, tinatin natin sa puso yun eh. Amen? Lahat tayo nagtatanim ng galit. Ngayon, sasabihin natin na sige, okay lang, kaya kong pabayaan. Kaya kitang patawarin. Kaya kitang patawarin pero asahan mo hindi nababalik yung tiwala ko sa'yo. Di ba may ganon? Na kaya natin magpatawad pero at the same time may galit pa rin eh. Pinatawad natin siya pero still hindi pa rin natin kayang magtiwala sa Kanya. Amen? Ngayon, kung hindi mo kayang magtiwala sa taong binigyan mo, tiwalaan na kasama mo, what more pa kaya ang Panginoon na hindi mo nakikita? Amen? Ngayon, sasabihin ko sa'yo na kung meron mang galit dyan sa puso mo, hindi sila ang may kasalanan kung bakit galit ka. Hindi mo pwedeng sabihin na galit ako sa kanya kasi may ginawa siyang masama. Galit ako sa kanya kasi ninakawan niya ako eh. Galit ako sa kanya kasi pinabayaan niya ako. Galit ako sa kanya kasi ang dami niyang ginawang mali sa akin. Ngayon, sasabihin ko sa iyo na kung may galit dyan sa puso mo, hindi sila ang may kasalanan. Ikaw mismo. Amen? Alam natin na ang kalaban natin ay ang sarili natin. Ako kasi, naniniwala ako na ang mga nananas natin hindi sapat eh. Kasi kung magbabase tayo sa experience natin, di ba lahat tayo naka-experience ng disappointment? Lahat tayo naka-experience ng binubuli. Lahat tayo naka-experience ng nawalan. Lahat tayo naka-experience ng masasakit na bagay. Ngayon, kung mag-i-stay tayo sa experience na yun, kung sasabihin natin na ang experience natin ay sapat, lahat tayo dito. Like for example, si Brother Rebel. Ayaw ko sa kanya. Hindi ko gusto yung pinapakita niya. Hindi ko gusto yung kung ano yung the way niya, hindi ko gusto. Pero hindi ko pwede sa kanya sabihin, magbago ka para sa akin. Hindi. Kasi meron siyang free will. Binigyan siya ng Panginoon ng kalayaan para sa sarili niya. Hindi siya binigyan ng Panginoon ng kalayaan para kontrolin mo siya. Amen? Ngayon, kung ganyan si Brother Rebel, ikaw mismo ang may mali sa sarili mo. Hindi mo matanggap yung kapwa mo dahil ikaw mismo hindi mo tanggap yung sarili mo. Amen. Ngayon, ang malaking tanong dito, si Brother Chris, ngayon kung binibigyan tayo ni Satan ng problema, binibigyan tayo ng sakit, binibigyan tayo ng mga problems, bakit hindi na lang mamatay? Bakit hindi na lang alisin ng Diyos si Satan dito sa mundo? Di ba? Siguro may mga ganun na ano eh. Si Satan nagbibigay ng ng problema natin eh. Si Satan nagbibigay ng sakit natin, si Satan yung nagbibigay ng puro bitterness, galit. But si Satan hindi lang alisin. Para lahat tayo dito, wala nang galit. Maayos ang pagpasa pamumuhay. But then, sabihin ko sa inyo, God is fair. Amen? Ang Diyos ay patas. Ngayon, kung si Satan ay aalisin niya, kung si Satan ay papatayin niya, pati tayo masasama. We are all humans. We are all committed in sins. Lahat tayo nagkakasala. Lahat tayo nagkakamali. Ngayon, ang sabi nga ng Panginoon sa James 1 verse 19, "Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath." Ngayon, ang sabi ng Panginoon, lahat tayo ay magpakaliksi sa pakikinig. Amen? Ngayon, kung meron tao na kinakainisan mo, kung meron tao na galit ka sa kanya, hayaan mo siyang magsalita. I-express niya yung sarili niya. At intindihin mo kung ano yung pinagdadaanan niya. Amen? Having a flame in a good heart. Ngayon, magkaroon tayo ng mabuting apoy sa ating puso. Di ba, sabi ko nga kanina, ang apoy ay, it is a body of gas that ignited. Amen? Ngayon, ang apoy, liwanag yan. Binigyan tayo ng Panginoon ng apoy sa buhay natin para maging liwanag natin patungo sa tamang daan, patungo sa kaligtasan, patungo sa Kanya. Ngayon, yung apoy na yon dapat natin alagaan.
Amen. Dapat natin alagaan yung apoy sa puso natin. Huwag natin hayaan na maging galit. Huwag natin hayaan na lumaki. Huwag natin hayaan na makasunog. Huwag natin hayaan na masunog tayo at the same time, dahil sa pagkasunog natin, nadadamay na yung ibang tao. Amen. Alam niyo ba yung mga bahay, di ba kapag may nasunog ng isang bahay, lahat ng bahay damay. Ganon din tayo kapag ikaw mismo sa sarili mo, hinayaan mong masunog ka, lahat ng kasama mo, even though sa church, even though dito sa kinakatayuan mo, lahat yung mag-backslide din. Dahil nga may galit ka, dahil nga meron sa puso mo may inis, sa puso mo merong mga disappointment. Ngayon, dahil nasusunog ka na dun sa apoy na hindi mo iningatan, madadamay din pati ang kapwa mo. Amen? Ngayon, gusto sa ating ipaintindi ng Panginoon na ang galit ay hindi dapat mamuhay sa ating buhay. Gusto sabihin ng Panginoon na kaya siya nandito sa tabi natin, na kaya niya tayo binigyan ng buhay, na kaya niya tayo binigyan ng lakas, at laging binibigyan ng lakas para maunawaan natin na lagi siya ang kasama natin at siya ang magliligtas sa atin. Amen. Ayan, so, tapusin na po natin. Ayan. Ayan, so ngayon, church, gusto kong sabihin sa inyo na etong sinasabi ko na to is hindi lang to galing sa akin. Galing to sa Biblia na binasa ko sa inyong harapan. Yes, lahat tayo nakakaranas ng galit, lahat tayo nakakaranas ng disappointment, but still, ito yung pagkakataon para alisin natin yung galit sa buhay natin. Ito yung pagkakataon para muli tayo magpatawad. Ito yung pagkakataon para lahat tayo ay mabuhay sa katahimikan. Kasi ang hirap kasi mabuhay sa mundo na meron kang kinakainisan. Amen? Like sa tahanan, kung meron sa bahay niyo na meron kang iniiwasan kasi galit ka, di ba ang hirap kumilos? Ang hirap maglakad, ang hirap na kasi alam mo na makakasulubong mo siya anytime. Ngayon, ito yung pagkakataon para ihingi mo sa Panginoon na, Lord, alisin mo yung galit sa akin. Alisin mo yung galit sa puso ko, alisin mo yung disappointment na nararamdaman ko. Lord, kung ano man yung mga pinagdaanan ko before, kung ano man yung mga naranasan ko before, kung ano man yung mga ginawa sa akin ng ibang tao before, Lord, pinapanalangin ko na patawarin mo sila and at the same time, patawarin mo din ako. Kasi hindi lang sila yung nagkamali, lahat tayo nagkamali. Kung may ginawa silang pagkakamali sa'yo, I'm sure ikaw din may nagawa ka rin. Dahil sa galit mo nagawa mo makiganti. But this is the time para sabihin sa Panginoon na, Lord, alisin mo yung galit sa puso ko. Amen. Praise God. Thank you po. Praise the Lord mga kapatid. Salamat sa short exhortation mga kapatid. Salamat sa Panginoon mga kapatid. At least na maunawaan po natin, magpatawaran po ang bawat isa. Kung may mga galit, alisin po natin yan mga kapatid. Amen. So, clap your hands to the Lord. Ngayon po mga kapatid, tayo nagbigay ng love offering para sa Sunday School. Praise God. Awit po tayo mga kapatid. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay ng masaya. Magbigay ng masaya para sa gawain niya. Magbigay para sa kanya. Magbigay na may ngiti para sa gawain niya. Magbigay na may ngiti. Magbigay na may ngiti para sa gawain niya. Magbigay para sa kanya. Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig. Salamat Panginoon at ang mga kamay na ginamit niyo po ay naging daluyan ng pagpapara upang lumaganap pa Panginoon ng iyong salita. Kayo po ang tumilos sa bawat nagbigay. Gayon din po Panginoon sa walang kayanan. Kayo rin po Panginoon ang magbigay ng kaparaanan upang sa gayon, Panginoon, hindi sila makalimot sa mga susunod na pagkakataon, Panginoon. Give them job, Panginoon, and we worship you, we praise you, dahil, Panginoon, ang ipinagkaloob nila ay banal sa iyong harapan. Sa pangalan mo, Jesus, ito po ang aming samot dalangin.
In Jesus' name we pray. Everybody say amen. So, magkabayan po ang bawat isa mga kapatid bago po tayo dadako sa divine service. Praise God, yung mag-MC. Mag-break mo lang tayo ng 3 minutes mga kapatid. Amen. At mag-flex ang mga gagamitin po ng Panginoon. Amen. Sa mga nanonood, yan lamang po kayo mga kapatid. Nalaloy pagpalain po kayo ng ating buhay na Diyos. Amen. Praise the Lord! Praise the Lord! All of my fear, I will turn into praise. Mic check 1, 2.